Dalawang order po ng chocolate. Bakit? Sino yung dalawang chocolate? Si ikaw. Hindi nga classic or chata na wala. Ayun nga yung classic horchata. Okay, isang chocolate po, isang classic horchata. One chocolate, one classic horchata. Opo, and then dalawang mocha. Tapos yung, pwede po ba yung isang order ng mocha is, yung espresso nun, is idagdag na lang po sa may espresso tonic. Pwede ba yun? Kasi ayaw kasi niya nang masyado matapon yung coffee. So si Mocha na isa walang espresso? May espresso po pero kalahati lang. Tapos yung kalahati na ilalagay nilang sa... Espresso tonic? Oo, pwede yun. Pwede naman. Ah, sige. So, ilang order po yan? Wait lang. Para hindi maguluhan ang ating mga barista. 5. Ay, ganun ba yun? Up lang yung coffee para ito lang sa Yeah. Dahil espresso yung nagpapatama sa Total of 5 Up. drinks. Bale, one chocolate ice, one classic horchata ice, one mocha na regular, then yung mocha, one shot lang na isa. Then yung espresso tonic, i-add natin yung half. Ah, pwede palagyan po ng notes pa. Para di magkalit po. Tignan natin. Ay! Be, okay nun. Titing nga sa'yo. Sakto lang. Nag-same-same na ako. Ano sa'yo? Nag-same-same. Patikim nga. Akin din parang mali. Parang maling order ko. Kakaiba siya, ti. Kakaiba yung lasa. Ang lala. Tikman mo. Ah, ito na. Tikman mo dito. Bigit ka. Kasi pag tinignan mo, malata mo may mali na eh. May mali na pag tinignan mo. Pagkaharap. Pagka umarap, tapos bigit ka. Tikman mo. Kakaiba siya. Kakaiba mali order ko, ti. Tikman mo. Di na ako mabalik, Jobel. Mali, di ba? Pagdagdagan ng sweet, kasi wala talaga Wala ganyan talaga lasa niyan, ti. Saan yung akin? Tignan sa'yo? Patikin mo yung Eh, ay, parang okay sa'yo, te. Ang sarap. Ayaw mo ka? M&M ka ata eh. Bakit? Masarap, gaga. Cinnamon yan. Oh. Cinnamon. Masarap nga eh. O, tikman mo yung sa akin. Tikman mo sa akin, JF. Tikman mo sa akin, JF. Ay, black coffee. Tikman mo. Kakaiba siya, ti. Uy, mas scary yung kay JF. Parang panis. Di ba? Ang lalatap mo ko na lang. Lalaming ano ba? Egg. Sorry po, pero hindi ko alam. Baka haluin pa yan eh. I don't know what to feel. Baka ganito ba talaga? Don't bash me. Pero hindi ko siya nagustuhan. Ano yung order talaga siya eh, haluin pa yan. Baka inahalo pa yan. Palagay ako ng Baka pa inahalo pa yan. Lolo, tignan yung mga ganyan yung loob niya. Kakaiba siya. Ay, sa'yo chocolate kasi ang basic. Alam mo na pag chocolate basic. Wala mga ano. Dahil sa akin din. Sa akin cinnamon. Wala talaga siya. Eh, no. Ay, ganun. Fantasy ko ang ano ko. Masarap. Sa inyo masarap. Ngayon, tignan nyo sa akin, di ba? Ang sarap sa inyo. Ay, fantasy yun sa'yo ni. O, palit Patingin mo, tayo. kapatid mo. Tingin mo sa'yo. Ang sarap dat pala, nagganyan na lang ako. Kaya nga dapat, nakakaloka. Hindi na sarap. Hindi mo kuminom. Uy, wag mo na. May pwedeng lagyan ng matamis, may brown sugar doon. O, akin na. Baka depende talaga yun sa taste nyo kung matamis ba or... Kaya dapat na pag-order ka ng kape, make sure mo alam mo muna yung lasa. Mahal 240, tapos ang liit lang sa akin, tapos ganito pala yung lasa. Ba-ex talaga, Ben? Sorry po, ang dami nag-request, i-try ko daw ito, pero hindi ko siya natripan. Sa mga gantong sitwasyon, namimiss ko si ano eh. Kasi eh. Ay! Hello. Parinig sa vlog. Black coffee Ay, ma, ano pala yung pabango mo Sa nung... ulo niya. Ano nasingit? Ay, baba. John Norman Collection. Baka Ma, ano pala yung pabango mo nung kagabi, ma? Eto. Sabi mo ang bango. Sabi ng babae, ang bango. Hindi, promise. Eme, di ba? Toxic. Ito tagad. Humangin kagabi. Oo. Kasi ko, pagka-spray mo, kaninong pabango yun? Parang pangsyala. Naka-spray ka nga eh. Ang Di ba pangsyala nga siya, be? Ang Toxic bango. na scent. Pati, Mali. magkano yan? Makay Johnny Wala, 399. Pero matagal maubos. Saan to nabibili? Mga ganito? TikTok. Tapos meron siya Shopee. Ay, Kimby. Parang I want that. Parang ay, gusto kong ganito. Bili ka na lang. Pero wala, ano ata siya. Sumunod promote. Taga kay Johnny Lerman siya? Oo. Eme guys ha, mabango talaga yung pabango ni Mama Joven. Kahit sa personal, nagulat ako kagabi,
pagka-spray niya, kung ba't ang bango, parang amoy mayaman. Ay, si Mama Jobin pala yun, mapabango nga, edi, pagkapabango ko, edi pinansin na ako ng mga lalaki, Di ba? Nakaano ka pa ng Koreano. Oo, di ba? Uy, totoong bango. General man, baka naman. Pero, Pero mali yung order ko. Nagkakagusto ka na sorry. di ko naman maubos eh. Sayang. Magkano yan? Tikman mo ba? O tikman mo. Titikman ni Trisha. Baka kasi espresso, ay, ganyan na lang talaga, be. Baka iba yung lasa na dyan. Yun na. Ba't lasang suka? Yung suka na, Di ba? Panis, parang lasa. na sinuka mo, ganun yung lasa, be. Oo, yung parang ano, nasa lalamunan mo yung suka. Be, Sorry po, pero ang dami nagre-request, di kasi trip. Tapos, Anong namin nag-request? ang dami, ito doon, try natin, and yun Anong tawag dyan? Or pigo, pinatry na para ma-prank ako. Sa ito, Pero sorry po. Baka pwede siya espresso to. baka pwedeng pwede siya yung, ano tawag doon? Mali. Update lang, ayun nga, hindi namin natripan yung kape sa El Union, especially yung sa akin. Sa akin yung pinaka hindi masarap, as in, tsaka talaga siya. Hindi ko alam, pero syempre iba-iba na tayo ng panlasa. And natikman din naman kasi na ibang GB girls yung sa akin, hindi talaga masarap. Tag 240 pesos pa naman sa akin. Ang in-order ko that time is espresso tonic. That time, syempre, hindi ko alam kung anong orderin ko. So, tinignan ko talaga yung pinakamahal. Siyempre kapag pinakamahal, di ba yung pinakamasarap, pinakapasabog, kaya nga siya mahal, di ba? Kasi pasabog siya, parang yung ingredients kakaiba, mahal. Tapos yun, yung tinikman ko na, Diyos ko po, kakaiba siya. Like, pangit talaga. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng i-bash na, ala, Joby, sobrang sarap kayo ng in-order mo. Eh, kasi iba yung matay ng panlasa, di ba? Siguro sa iba masasarapan sila, pero sa akin kasi hindi siya masarap. Ang lesson lang dito, dapat talaga kapag order ka, sa kung saan man yan, coffee shop, restaurant, or anything na pwedeng kainan, dapat talaga inaalam mo muna kung ano yung pinaka-the best na tikman, orderin, kainin, inumin. Kasi kapag hindi mo talaga alam kung anong orderin mo or wala kang idea, baka ma-disappoint ka. Katulad na nangyari sa amin. Yung mga ibang GB girls, hindi nila natripan yung coffee nila. Pero yung tinikman ko yung sa kanila, okay naman. Na-enjoy ko naman siya. Parang mapagtsatsagaan. Pero yung sa akin talaga, like, ibang level. Hindi ko sinasabi huwag kayo magkape sa El Union ha, kasi hindi masarap yung kape namin. Magkape pa din kayo doon. Kasi that time, nung pumila kami doon, or yung bumili kami doon, ang daming pila, ang haba. Alam niyo ba, pumila kami ng almost 20 minutes para lang maka-order. So, doon pa lang, makikita mo talaga na masarap yung kape nila, hindi budol-budol. Siguro talaga that time, malila kami ng choice of coffee. Or siguro talaga iba yung taste namin sa kape. For sure, babalik pa naman ako ng La Union and I want to give it a try again na itry yung El Union coffee. Kasi feel ko talaga the best siya eh. Kasi hindi pipili. Feel ko talaga mali yung in-order kong kape. So, comment nga dyan sa comment section. Suggest kayo nung ano bang masarap tikman na kape doon. Kasi madami din ako nakita sa TikTok na masarap siya. And yun din kasi yung most requested sa akin nung nag-live ako sa TikTok na, Mama, since mahilig ka sa kape, try mo yung El Union. So ako, nainganyo ko na, sige, try ko. Please don't send hate sa amin ng mga GB girls kasi honest reaction lang naman namin yon, honest review, honest taste. Iba-iba talaga tayo ng panlasa sa kape. Pero yung sa amin talaga, hindi ko talaga natripan, lalo na yung sa akin. That time, tinanong namin kung anong ingredients nung espresso tonic. Ang sabi daw, ang pagkakaintindi ko, ang pagkakalam ko, don't bash me again, is parang matapang na kape siya. Ang ina-expect ko kasing kape is, alam mo yun, masarap. Yung aromatic talaga yung kape. Yung kasi kakaiba, wala siyang gatas. Parang ano talaga siya, kape, espresso, din water. Tapos tinikman ko siya, parang siyang may soda, na parang may suka. Tapos lasa ng kape, ganun yung taste niya talaga. Kaya na-disappoint talaga ako. Kita niyo naman sa reaction ko, disappointed ako. Pero hindi ko dito sinisising El Union na pangit yung kape ha. Siguro talaga, hindi ko lang taga-trip yung coffee na yun. Yun lang din yung mali ko talaga. Dapat talaga nag-research muna ako para di ako na-disappoint. Mama, 240 pesos yun. Yun yung pinakamahal na kape doon. So, alam mo yun, nag-expect talaga ako na sobrang sarap. Like, mapapawawawaw ako. Yun, nakakaloko. Pero bago kami umuwi ng Manila is, nagkape kami doon sa may labas ng Kabsat. Ano bang coffee shop yun? Wait lang, search ko para hindi nyo naaalamin kung ano pa yun. Kasi yung kape nila masarap. Hindi ko na-picturean yung coffee shop, pero ito yung in-order naming kape. Ganyan yung kape niya. Doon sa may Kabsat, sa labas ng Kabsat, sa may
tricyclean banda, doon kami order ng kape. Ang sarap ng kape nila in fairness. So, doon na-enjoy ko naman siya. Pero yung sa LU yung talaga hindi. Ngayon iniisip ko na ang dami nilang customer. Ano kaya yung mga ino-order nila? Kasi feel ko talaga, hindi ko alam hindi ko talaga alam bakit gano'n yung in-order. Kung tao ko talaga sa part na hindi ako nag-research. Or that time kasi, syempre kampante ako na, ay sige, masarap lahat ng kape niya kasi trending pinipilahan, blockbuster. Pero wala tayong magagawa, nakauwi na kami ng Manila and I'm so happy kasi na retrieve ko tong files na to kasi dapat isama ko sa last vlog ko. Kaso lang, nung i-edit ko na siya, hindi siya gumagalaw, naka-steady lang. Pero gumagalaw yung sound, yung boses, pero yung video hindi. Bago ko tapusin ang video na to, gusto ko na rin isama kung magkano lahat ng naging expenses ko sa La Union. Ang nagastos ko lahat is around 8,000, all na yon. Bus, accommodation, pagkain, tricycle, anything. Lahat yun, pati bar, 8,000. For 3 days and 2 nights yun. Hindi ko na masasabi kung magkano yung nagastos ko per day. Kasi, pag kumakain kami sa labas, salo-salo kasi kami. Napag yun man sa vlog, salo-salo kami. Tapos kung magkano yung naging bill, yun yung pag-aambagan namin. Tapos si Tricia yung nagiging treasurer namin. Tapos kung magkano yung ambagan, bibigyan nila kay Tricia, ganyan. Ganun yung nag-extend na namin. So, wala akong idea kung magkano yung nagagastos ko per day. Pero, magbibigay ako ng ibang tips, ng some tips if ever pupunta kayo ng La Union, mag-travel kayo with your friends. First tip ko sa inyo, kapag pupunta kayo ng La Union, is mag-stay na kayo or mag-rent kayo or mag-book kayo ng hotel or chururut man yan pag-stay sa mismong sa town proper. Doon na kayo para hindi na kayo gumastos ng pamasahe. Kasi sa amin, sa case namin, Diyos ko po ang mahal pamasahe namin. Kada punta, balik, labas, gano'n, 100 pesos. So, lalabas kami 100. Babalik kami ng hotel 100. So, 200 pesos yun. Per tricycle naman na yun. That time kasi palabas-labas kami. So, parang napagkasunod kami sa tricycle. So, best tip din talaga kapag pupunta kayo ng La Union. Doon na kayo malapit sa sa mga pwedeng puntahan or mga pwedeng punta para hindi na kayo gumastos ng pamasahe, lalakarin nyo na lang. And second tip ko, kapag pupunta kayo ng La Union, mas maganda, for me lang naman as a first timer, pumunta kayo ng weekend kasi doon yung madaming tao. Ayun, ang saya. Alam mo ba mga mama, sobrang saya na experience ko sa La Union. Pinaka-best experience ko is sa bar, yung Promdi. Promdi, ang sarap mag-bar sa Promdi kasi mga tao sa Promdi is mga lokal. So, alam mo, lokal sayaw. Then, second, grabe ang sunset ng La Union. Like, wow, the best. Isa sa mga pinakamagandang sunset na nakita ko sa life ko. Kasi alam niyo naman ako, I love sunset. Kapag pupunta ko ng mga beach, sunset lang yung pinakagusto ko. Maganda yung sunset sa Siargao, maganda yung sunset sa El Nido. Pero yung sa La Union, the best talaga mga mama. Ang ganda talaga ng liwanag na mapapaisip ka na ang sarap mabuhay. Habang pinapakagawa yung favorite music mo na It Must Have Been Love. Ay mama, sobrang saya. Ay babalik na ako ng La Union. Babalik ako. Yun yung mga gagawin ko. Mag-bar sa Promdi. Tapos kapag mga alas 4 hanggang gabi, is mag-sunset viewing. Yun yung pinaka-the best. And lastly, na tips ko, may last tip ba? Ayun, wala na pala. Yun na yung tips ko. Additional tip lang din pala, sobrang mabait na mga tao sa La Union. Even the driver, the staff, the bouncer, the guard, ang babait lahat nila, nakakatawa. Alam niyo naman ngayon, di ba, nagiging issue ang La Union na hindi daw worth it puntahan. For me, worth it naman siya. And yung iba, hindi worth it. And I understand that. So, ayun lang mga mama. Thank you so much for watching. And I'll see you na lang ulit sa ating next vlog. Bye! Mwah!